Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lian habang nag-iisip siya. Ilang beses niya nang pinag-iisipan ang bibitawan niyang desisyon kung papayag siya sa gusto ni Santino. Paano naman ang Lola Elsa niya? Hindi niya naman ito kayang iwan dito ng mag-isa. Pinuntahan ni Lian ang lola niya sa kwarto nito. Kumatok siya ng 3 beses bago siya pinagbuksan ng lola niya. "O apo, hindi ka na naman ba makatulog?" Tanong nito sa kanya. Pumasok naman si Lian saka siya naupo sa gilid ng kama nito. Nilibot ni Lian ang paningin niya sa loob ng kwarto ng lola niya. Wala itong masyadong gamit maliban sa mga damit lang at mga gamot na nasa ibabaw ng lamesa. Tinignan ni Lian ang lola niya na naghihintay lang sa kanyang magkwento. Napabuntong hininga naman si Lian bago nagsalita. "Alam kong alam niyo kung ano ang gumugulo sa isip ko, Lola. At alam ko rin na alam ninyo ang tunay na pagkatao ni Santino. Alam niyo rin kung anong hinihingi sa akin ng pamilya ni Daddy." Panimula niya, ngumiti naman ang Lola Elsa niya saka nito hinawakan ng mga kamay niya. "Kung ano man ang desisyon mo, apo, susuportahan kita. Alam ko namang gusto mo ring tulungan ang daddy mo. Kahit na matagal ka nang sumuko sa paghihintay na matatanggap ka rin niya bilang anak niya. Oo, you're his biological daughter but you are his illegitimate daughter. At iniisip mo hindi gusto ng daddy mo ang pagdating mo sa buhay nila. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi naman kasi madali, Lola. Ibabalik lang ni Santino ang partnership sa kumpanya ni Daddy. Kapag pumayag akong tumira kami sa isang bahay pansamantala bilang mag-asawa," sagot niya. Bahagyang nagulat si Elsa sa sinabi ng apo niya. Pero naisip niya rin yun naman talaga ang tama, lalo na at kasal na ito. "Ako ba ang iniisip mo kapag sumama ka na kay Santino? Huwag mo kong alalahanin. Pwede mo naman akong idala sa nursing home para mga nurse na lang ang mag-alaga sa akin. Gagamitin ko na lang ang pension ko pangbayad sa nursing home. Huwag mo kong isipin na po. Marami ka pang pwedeng gawin dahil bata ka pa. Huwag mo sanang hayaan na ako magiging dahilan kung bakit marami kang ipinagpapaliban sa buhay mo. Ayaw ko maging pabigat sa'yo." Umiling si Lian. Kahit kailan hindi niya naisip na idala sa isang nursing home ang lola niya. "Ako nang bahala sa'yo, Lola. Hindi tayo maghihiwalay, okay? Ako na lang ang pamilya mo at alam ko malulungkot ka lang kapag nasa nursing home ka na. Ayaw kong lalong bumagsak ang kalusugan mo dahil sa lungkot. Sasama ka sa akin, Lola." Aniya sa kanyang nginitian ang lola niya. Tatanggi pa sana si Elsa nang umalis na si Lian. Napabuntong hininga si Elsa. Ayaw niyang maging pabigat sa apo niya pero kung iiwan niya naman ang apo niya siguradong lalo itong malulungkot. Tinignan ni Elsa ang mga gamot na nasa lamesa niya. Kung hindi niya na itutuloy ang mga maintenance niya, siguradong lalong lalala ang kondisyon niya. Naipilig na lang ni Elsa ang ulo niya dahil sa kung ano-anong iniisip niya. "Hindi ko iiwan ang apo ko. Kailangan ko munang masiguro na maganda na ang buhay niya bago ako hihimlay habang buhay." Anas niya sa sarili niya. Samantala namang makalipas ang halos 2 linggo na pag-iwas ni Lian kay Santino ay nakipagkita na siya dito. Sinigurado niyang maayos ang sarili niya bago siya lumabas ng sasakyan niya. Nasa isang Spanish restaurant siya ngayon dahil makikipagkita na siya kay Santino. Pagpasok niya sa loob ng restaurant ay nilibot niya ang paningin niya. Nang makita niyang pagkaway ni Santino sa kanya ay nilapitan niya na ito. Pinaghila ni Santino ng upuan si Lian. "Salamat," ani ni Lian saka siya naupo. Tinawag na ni Santino ang waiter para sa order nila. Nag-order lang ng 2 putahe si Lian. Nang umalis ang waiter at tinignan ni Santino si Lian. "Siguro naman ay may mahalaga kang sasabihin sa akin dahil nakipagkita ka na. Can I get now your answer sa alok ko sa'yo?" Diretsong wika ni Santino. Sinalubong ni Lian ang mga mata ni Santino. Wala siyang makitang emosyon sa mga ito. Tama bang desisyon niya? Sasama ba talaga siya sa lalaking hindi niya naman personal na kilala? Paano ko sa kanya lang makikita ang tunay na ugali nito kapag nagsama na sila sa isang bahay? Paano ko naging abuser to? Napalunok si Lian. Gusto niyang isamang lola niya kapag sumama na siya kay Santino, pero paano kung madamay ang lola niya kung sakaling nag-away sila ni Santino? "Lian, hello? Are you okay?" Agaw atensyon saad ni Santino. Natauhan naman si Lian. Hindi niya namalaya na natulala na pala siya. Ikinurap-kurap ni Lian ang mga mata niya saka siya nagpakawala.
ng malalim na buntong hininga. Pumapayag na ako sa gusto mo, basta ibalik mo na rin ang partnership ng mga kumpanya natin. Aniya na ikinatango ni Santino. Don't worry about that. Ngayon din mismo, ibabalik ko at ipapadala ng kontrata sa daddy mo. Sagot ni Santino. May isa pa sana akong hihilingin sa'yo, dagdag ni Lian. Tinignan lang naman siya ni Santino. Umaasa naman si Lian na papayag si Santino sa isa niya pang kondisyon. Alam mong malapit ako sa Lola Elsa ko. Gusto ko sanang isamang lola ko kapag lumipat na ako sa pader mo. Hindi ko siya kayang iwan sa nursing home. Aniya, kinakabahan siya dahil baka hindi pumayag si Santino. Paano kung ayaw nitong may makasama siyang matanda na? Yun lang ba? Wala namang problema sa akin yun. Hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Ang gusto ko lang naman ay magsama muna tayo sa isang bahay bilang mag-asawa. Napangiti naman si Lian. Hindi naman pala mahirap kausap si Santino. Nang dumating ang mga order nila ay nagsimula na silang kumain. Nag-message na rin si Santino sa sekretary niya at ng mga oras na ito, siguradong hawak na ni Warren ang kontrata. Tahimik lang na kumakain si Lian. Pinag-usapan pa nilang dalawa ang tungkol sa isa't isa para makilala nila ang isa't isa, lalo na't magsasama na sila sa isang bahay. Pinag-usapan lang nilang mga basic information tungkol sa sarili nila. Nag-set din ng rules si Lian dahil hindi siya sanay na may kasamang lalaki sa isang kwarto. Pumayag naman si Santino dahil naintindihan niya na may pagka-conservative si Lian. Nang matapos silang kumain ay naghiwalay na rin silang dalawa. Bumalik na si Lian sa kumpanya nila. Pagdating nila sa office ay nandun ang kanyang ama at naghihintay sa kanya. Bahagyang yumuko si Lian sa kanyang ama para magbigay galang saka siya naupo sa harap ng sofa nito. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong niya. I just want to thank you, Lian, kahit na marami akong pagkukulang sa'yo bilang isang ama. Salamat dahil pumayag ka sa gusto ni Mr. Villaferte. Kapalit ng partnership natin sa kanila, tanging-tango na lang isinagot ni Lian. Wala naman na siyang magagawa. Hindi niya na mababawi ang binitawan niyang desisyon. Ngayon ko lang din nalaman na gusto pala ni Santino ay magsama na kayo sa isang bahay. Hindi ko alam kung anong relasyon yung dalawa pero malaking tulong na siyang napangasawa mo. Pasensya na kung iniisip mong ginagamit ka namin. Pero wala nang ibang makakatulong sa kumpanya natin kung hindi ikaw. Pagpapatuloy ng kanyang ama, puro tango na lang ang sagot ni Lian. Pagsapit ng hapon ay nasa harap ng kumpanya si Santino. Hinihintay si Lian. Nilapitan naman siya kaagad ni Lian nang makita siya nito. Pinakuha ko na ng mga gamit mo sa bahay niyo kanina pa. Simula ngayon sa bahay na natin ikaw uuwi. Nagulat naman si Lian dahil sa bilis ng kilos ni Santino. Kakasabi pa lang niya sa desisyon niya tapos nahakot na kaagad ni Santino ang mga gamit niya. Sabay silang umuwi. Pagdating nila sa bahay, nilibot ni Lian ang paningin niya. Malaki rin ang bahay nila at may mga katulong na rin sila kaagad. Napangiti si Lian nang makita niya ang lola niya. Lola, aniya sa kanya ito nilapitan. Nakangiti naman si Elsa. Tinignan ni Elsa si Santino nakangiti lang sa kanilang dalawa. Santino, apo, salamat sa kwartong inilaan mo para sa akin. Salamat din sa pinagawa mong elevator kahit na 3 palapag lang naman itong bahay. Hindi na ako mahirapang mag-akyat baba sa hagdan. Hindi nasasakit ang mga tuhod ko. Natutuwang wika ni Elsa. Napatingin naman si Lian kay Santino. Pasensya ka na sa lola ko. Hinging paumanhin ni Lian sa kanya hinarap ang lola niya. Lola, hindi pinagawa ni Santino ang elevator para sa'yo. I'm sure naman na matagal na yan at kasama na yan sa paggawa ng bahay noon. Wika niya rito pero umiling naman si Elsa. Sinabi sa akin ni Santino kanina na pinasadya niyang elevator para sa akin. Hindi ka pa man pumapayag na magsama kayo pero pinagawa niya ng elevator para kung sakali raw na isama mo ko. Sa paglipat niyo hindi na ako mahirapang umakyat bumaba sa hagdan. Pagkukwento ni Elsa. Kunot noon namang tinignan ni Lian si Santino. Kung totoong pinasadya nga ni Santino ang elevator para sa lola niya, bakit parang siguradong sigurado si Santino na papayag siya sa alok nito? Tama ang lola mo. Pasensya ka na Lian kung kinakailangan pa kitang ipitin para lang pumayag ka sa gusto ko. Pasensya ka na rin lola. Huwag ka po mag-alala dahil igagalang ko pa rin ang apo nyo. Pangako pong hindi ko gagalawin ng apo nyo kahit na mag-asawa kaming dalawa. Alam ko naman na ibibigay lang ni Lian ang sarili niya sa lalaking deserve ng pagmamahal niya.
Kailangan ko lang po si Lian bilang asawa ko. Dere-derechong saad ni Santino. Mabilis na iniwas ni Lian ang paningin niya dahil bahagya siyang nahiya sa mga sinabi ni Santino. May iwan ko na muna kayo. If you need anything, just call me. Umalis naman na si Santino at umakyat na ito sa second floor. Apo, may kinuhang personal nurse ko si Santino. Hindi ba nakakahiya sa kanya yun? Tinanggihan ko siya kanina na hindi naman kailangan dahil malakas pa naman ako. Pero ang sabi niya, gusto niya makasiguro sa kalusugan ko. Ayaw niyang pabayaan kong sarili ko dahil alam niyang ang isa't isa lang ang meron tayo. Gaya ng sinabi ko sa'yo dati, mabait na bata si Santino. Nakakahinayang lang dahil gusto siya para sa'yo. Lola naman, huwag mo ngang sabihin yan at baka mamaya marinig tayo ni Santino. Pansamantala lang lahat ng ito. Darating ang araw na babalik din tayo sa bahay ni Daddy. Napahinto si Lian sa sasabihin niya. Umalis na sila doon at sumama na kay Santino. Babalik pa rin ba sila doon kapag hindi na siya kailangan ni Santino? Apo, may problema ba? Agaw atensyon ng lola niya. Umiling naman si Lian. Mukhang kailangan niya na talagang makapag-ipon ng malaki. Kailangan niyang mapalaki ang business niya para kung sakaling paalisin na sila ni Santino, hindi na nila kailangang bumalik sa poder ng daddy niya. Dahil nahihiya naman siyang babalik pa sila doon pagkatapos nilang umalis. Itinuro na ng isang katulong kung saan na magiging kwarto ni Lian. Inilibot niya ang paningin niya sa kanya hinanap ang mga gamit niya. Nasaan yung mga gamit ko? Tanong niya. Nasa walk-in closet niyo po lahat, ma'am. Sagot ng katulong sa itinuro ang isang sliding door. Binuksan yon ni Lian saka siya pumasok. Namamanga siya sa lawak ng walk-in closet niya. Maayos na nakahilerang mga damit niya. Magkakasama ang mga dress niya. Ibang linya naman ang mga pants niya at ang mga pangbahay niya. Nakalagay din ang mga jewelries niya sa isang glass case. Mas malaki ang kwarto niya dito kumpara sa bahay ng daddy niya. Nakakabinet lang din ang mga damit niya pero dito naka-walk-in closet siya. Na mag-dinner na sila sabay-sabay silang tatlo. Marami ring putahe ang niluto ng mga katulong nila na akalain mong may handaan. Kumusta naman ang kwarto mo, Lian? Okay lang ba yun sa'yo? Tanong ni Santino habang kumakain sila. Okay na sa akin, masyado pang malaki yun eh. Thank you, Anya. Birthday ng daddy ko sa susunod na linggo. Sasama ka sa akin para formal kitang ipakilala sa kanila. Saad niya na ikinatingin ni Lian sa kanya. Bigla namang kinabahan si Lian dahil makikilala niya ng pamilya ni Santino. Ang pamilyang Villafuerte. Nakita niya ng ina ni Santino at hindi magandang una nilang pagkikita dahil kinausap siya nito na hiwalayan niya si Santino. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon nito kapag muli silang nagkita? Nang matapos silang kumain ay diretsyong pumasok si Santino sa office niya. Tinignan niya ang folder na ibinigay ni Justin sa kanya kanina. Nang buklatin niya ito ay picture ng mga babae at mga information nila. Tinignan niya ni Santino isa-isa't binasa. Nang matapos niyang basahin ang information ng babae, tinawagan niya ang sekretary niya. Sigurado ka bang safe ang mga nakuha mong mga babae? Ayaw ko may maghahabol sa akin sa magiging anak ko kapag naging successful ang surrogacy. Seryoso niya saad kay Justin. Oo naman, kung nabasa mo na yung folder na ibinigay ko sa'yo, may experience na yung iba sa surrogacy. Hindi mo kailangan mag-alala sa kanila. Oras na naisilang na nilang bata. Aalis na rin sila at hindi na magpapakita pa. Pagpapaliwanag naman ni Justin. Sigurado ka na ba sa gagawin mong ito? Bakit hindi ka muna maghintay ba? Baka sakali magkaroon ka lang ng babaeng mamahalin mo. Paano kung naging successful ang plano mo tapos bigla kang nagmahal ulit? Isipin mo naman na magkakaroon ng stepmother ang magiging anak mo through surrogacy. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Advice pa ni Justin sa kanya. Ibinaba na ni Santino ang tawag sa kanya muling tinignan ng folder na hawak niya. Gusto niya na magkaroon ng anak pero dahil inuna ng ex-fiancé niya, ang pangarap ni tinapornadang lahat ng yun. Handa naman sana siyang maghintay pero nasirang lahat ng mahuli niyang niloloko lang siya nito. Nakapangalumbaba si Lian. Habang nakatingin sa dami ng trabaho niya, kailangan pa niyang pumunta ng England para kausapin ang ibang business partner ng kumpanya nila. Hindi niya akalain na pagkakatiwalaan siya ng kanyang ama para kausapin ang mga mahalagang tao sa kumpanya nila. Unti-unting nagbago ang lahat simula nang dumating sa buhay niya si Santino. Bukas na ang lipad niya patungong England at ngayon pa lang ramdam niya ng lakas ng kabog ng dibdib niya. Masyado siyang binigla ng kanyang ama. Paulit-ulit niya nang pinractice sa mga sasabihin niya at ang presentation niya.
pero kinakabahan pa rin siya. Napatingin siya sa wall clock niya at nagulat na lang siya na makita niyang 6:00 na pala ng gabi. Hindi niya malang namalayan ng oras. Pinatay niya ng computer at ang laptop niya. Kinuha niyang mga gamit niya at akma na siya nang lalabas nang biglang pumasok ang kanyang ama. "Dad, what are you doing here?" Tanong niya. "Chinek lang kita. Napansin ko kasing bukas pang mga ilaw dito sa tapat ng office mo. Mukhang napapadalas ang pag-overtime mo, ha? Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Magpahinga ka rin." Saad nito. Napatango-tango na lang si Lian. Hindi siya sanay sa malambing na pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. Sanay na siya na hindi siya nito kinakausap at blanko siyang kausapin. Tapos ngayon, napapadalas na siyang kausapin ng kanyang ama. Lumabas na si Lian kasabay niya sa paglalakad ng kanyang ama. Tahimik lang si Lian dahil wala naman siyang sasabihin. Hindi niya rin alam kung paano niya ba kakausapin ng kanyang ama. "Kung alam ko lang na nag-overtime ka, nagpadala sana ako ng merienda mo para hindi mo ginugutom ang sarili mo," ani ng kanyang ama. Sumakay na silang dalawa sa elevator at lalong nailang si Lian sa katahimikan. Sa pagitan nilang dalawa, nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa kanila. Napatikim na lang si Lian para sana mabawasan man lang ang ilang na nararamdaman niya. Pero wala pa ring nangyari. Siya nga pala, kumusta kayo ng lola mo sa bagong bahay niyo? Komportable naman ba kayo doon? Sabihin mo lang sa akin kapag may kailangan ka pa, ha? Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko pa rin naman ang pagpapagamot sa lola mo. Oo nga pala, bago ko naman makalimutan. Kita ni Lian sa refleksyon ng elevator na may dinukot ang kanyang ama sa bag nito. Napatingin siya sa card na inabot nito. "Kunin mo ito, dyan ko ipapadala lahat ng pagpapagamot ng lola Elsa mo. Kung kulang pang mga pinapadala ko, huwag kang mahiyang magsabi sa akin." Aniya pa, nang hindi tanggapin ni Lian ng card ay hinawakan siya ng kanyang ama at kamay sa kainipit sa kamay niya ang card. Samantalang dati kailangan pang ipakita sa kanyang ama ang lahat ng resibo para makasiguro tong hindi siya nilalamangan. Hilaw na lang na natawa sa isipan niya si Lian. Nang makalabas sila ng elevator ay nauna nang lumabas si Lian. Bumuntong hininga si Lian sa kanya hinarap ang kanyang ama. "Hindi niyo kailangang magbait-baitan sa akin. Okay na ako sa dati niyong trato. Nakuha niyo ng gusto niyo. Huwag niyo akong tratuhin na para bang isang prinsesa ng dahil lang kay Santino. Mas mabuti nang ibalik niyo na yung dati dahil baka pagdating ng araw, bigla na naman kayong magbago kapag hindi ko na asawa si Santino. Baka nakakalimutan yung hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa." Blanko niyang saad saka tinalikuran ng kanyang ama. Naiwan namang mag-isa si Warren. Sinundan niya ng tingin si Lian. Sumakay si Lian sa sakyan niya saka siya umuwi. Pagdating niya sa bahay, wala pa rin si Santino. Hindi naman siya nagtanong pa. Wala naman silang pakialamanan sa mga personal life nila. Pagsapit ng 8:00, kumain na silang maglola. Kahit na wala pa si Santino, may number siya ni Santino sa phone niya pero hindi niya ito tinawagan o minessage. Pumasok na siya sa kwarto niya at iginayak ang mga dadalhin niya bukas. Maaga siyang aalis. 5:00 ang lipad ng eroplanong sasakyan niya. Kaya kailangang 3:00 ay nasa airport na siya. Nakapagpaalam naman na siya sa lola niya. Hindi rin siya masyadong mag-aalala sa lola niya kahit na maiwan ito dahil may personal nurse itong kinuha ni Santino. Nanguha lang si Lian ng ilang pirasa ng damit dahil 3 araw lang naman siya sa England. Bago sa kanyang ganitong trabaho niya, lalo na't mag-isa niya lang naaalis ng bansa. Maaga na siyang natulog para magising siya ng 2:00 para makapagayak at makaligo pa. Nang tumunog ang alarm niya ay bumangon siya kaagad kahit na antok pa siya. Kalahati lang ng talukap niya nakabukas dahil ramdam pa niyang hapdi ng mga mata niya. Dahil sa aga ng gising niya, dumiretso na siya sa bathroom. Kagabi pa naman nakaready ang susuot niya. Mabilis lang siyang naligo dahil ayaw niyang malate sa flight niya. Hindi siya pwedeng malate dahil baka maiwan siya ng eroplano. Hindi niya naginising ang lola niya. Nang umalis siya, nagpatid na lang siya sa isa sa mga driver ni Santino. Naalala niya naman si Santino. Umuwi kaya ito kagabi? Isinandal ni Lian ang likod niya sa upuan sa kanya ipinikit ang mga mata niya. Ramdam pa niyang antok niya pero kailangan niyang bumangon. Pagdating niya sa airport ay naghihintay pa siya. Pinilit niyang hindi makatulog habang naghihintay dahil baka hindi niya marinig ang pag-alis ng eroplano niya. 1.5 oras pang hinintay niya bago siya nakapasok sa loob ng eroplano. Pagkaupo niya ipinikit niya kaagad ang mga mata niya dahil antok na antok pa talaga siya. Lumipas ang oras. Nakarating naman siya ng England. Ramdam niyang sakit ng puwet niya dahil halos isang buong araw silang nasa himpapawid sa layo ng England mula sa Pilipinas. Naka-economy class lang siya kaya hindi niya magawang humiga. Dumiretso na siya sa hotel kung saan siya nakapagpabook. Nahiga na muna siya sa malambot na kama.
Dahil kahit na nakaupo lang siya sa biyahe, ramdam pa rin niyang pagod niya. Nang makapagpahinga siya, inasikaso niya kaagad ang ipepresent niya at hinanda niya na rin ang sarili niya. Pagtetesting niya sa boses niya, hindi siya pwedeng mautal. Kailangang confident niyang masabi ang lahat. Bumuga siya ng hangin sa kamuling tinignan ng sarili niya sa salamin. Umalis na siya sa hotel para puntahan kung nasaan ang mga taong kailangan niyang makausap. Hindi naman siya nahihirapang puntahan ang meeting place nila dahil gamit na gamit niya ang Google Maps niya. Nakangiti niyang binating mga to. 3 lalaki at 2 babae ang katagpo niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Lian nang matapos ang meeting nila. Napangiti sa sarili niya dahil nagawa niyang ipaliwanag ng maayos at malinaw. Pumayag naman kaagad ang mga to sa offer ng kumpanya nila. Medyo tumaas ang confident ni Lian sa sarili niya dahil kahit na takot siyang makipag-usap sa ibang tao, lalo na sa hindi niya kilala. Nagawa pa rin niyang makausap ang mga foreigner. May ngiti sa labi niyang umalis ng hotel at mag-aabang pa lang sana siya ng taxi nang may biglang umila sa kanyang dinala siya ng babae sa isang lugar na walang masyadong makakita sa kanila. I need your help please. Someone is chasing me. I just need you. Oh God, tang-ina naman. Wika na isang babaeng hawak-hawak pang heels niya. Nagulat naman si Lian dahil sa lingwahe nito sa huli. Pilipino ka? Saad ni Lian na ikinagulat naman ng babae. Oh shit, you're a Filipino too? Kabayan, pasensya ka na, pero kailangan ko kasi magtago sa kanya ko magpapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko makapagtago. Natatarantang saad ng babae. Pumaro naman kaagad ng taxi si Lian saka sila sumakay. Napapatiin pa sa likod ng babaeng kasama ni Lian at nang makalayo na sila, ay saka ito nakahinga ng maluwag. That shit, muntik na ako doon. Salamat talaga ha. Pasensya ka na kung dinawit pa kita, pero masaya akong may makitang Pilipina dito. Nakangiting saad ng babae. Tipid lang naman nang umiti si Lian, natatakot na baka madamay sa kung anong gulo na pinasok ng kababayan niya.